Magandang biblical na araw sa biblical na kaharian ng Diyos, na ang Diyos naghahari sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Yun ang paghahari, yun ang kaharian ng Diyos sa mga anak niya dito sa mundo. At sa langit, kung saan nandun na ang mga apostol, ang kanilang mga Espiritu, ang kanilang mga laman ay babangunin pa ni Jesucristo kasama sa ating laman sabay-sabay pagdating ng panahon, pagdating ng pagbalik ni Jesucristo. Kasi meron kasing tatlong reality ngayon in this biblical generation. Unang reality, of course, may kaharian ang Diyos. At yung kaharian ngayon, mula noong unang siglo, sa 1st century AD, hindi pa biblical. Mga apostol buhay, maraming propeta, mga Kristiyano, may mga ebanghelista, may pastor, at may mga spiritual teachers. Ngayon ho, kumpleto ng aklat, iniipon na. Wala na ang mga apostol, wala na mga propeta, wala na ebanghelista, wala na mga pastor, mga Kristiyano nung unang panahon. Kasi kailangan talaga marami kasi walang aklat. Mga propeta, ang musmusulat lang mga apostol at mga Kristiyano under apostolic ministry, katulad ni Lucas, ni Marcos, at saka ni Jude na hindi apostol. At pag-usapan sa biblical reality, isa na ho si Kristo sa apostolic ministry, ang dakilang apostol. Hebreo 3:1. So ngayon, nakahanda tayo. Baka hindi alam na sa Pilipinas, since 19th century, hanggang ngayon, hanggang sa katapusan, sa last generation, ito po ang reality. Biblical reality. Kasi ang aklat na tinatawag ng Katoliko na Biblia, naintindihan na sa Romano Biblia at saka sa Grego, ay umiiral na ngayon. So that is a reality. Noong unang panahon, nagkaroon tayo ng Katolikong mga Spaniard noong unang panahon. Ang kanilang aklat, Katekismo po. Sa 15th century. Ang Katekismo ngayon, na Catholic Church Catechism ito po ay modern na to. Second edition na promulgate ni Pope John Paul II. Ang lumang version nito, yun po ay tinatawag na doktrina Kristiyana. Ito po ngayon ang updated. Yun po ang catechetical reality, theological reality sa mundo ng Katoliko. Reality pa rin. May aklat ho. At ngayon, pati Katoliko, para sa buong mundo talaga, sa Romano, sa Italy, at sa buong mundo, mayroon tayong aklat na tinatawag ng Katoliko na Biblia Romano. Pero sa atin na intindihan natin, aklat, isang aklat. Yun po ang biblical reality. Mayroong aklat. Biblical reality since 19th century. Backwards, paatras, walang biblical reality. Kasi hindi nga nakita natin ang aklat ng Ama. Nagkaroon ng aklat ng Ama dito sa Pilipinas, 19th century lang. Kaya kung mapapansin nyo, ngayon pa tayo nagdebate dito sa Pilipinas. Pero sa UK, sa Britain, wala na. Protestant na nga sila doon. Sa Germany, wala na. From 15th century. Ngayon lang tayo sa 20th century nagdebate. Kasi bago lang tayo bago lang nakarating ang aklat ng Ama. At mapalad tayo, in this generation, nakita natin ang aklat ng Ama. Ang aklat ng Diyos. Ang aklat ng Diyos na hindi tao. Katulad ng sinasabi, isang aklat lang ng theological. Pag isang aklat ng Diyos, kumpleto, at hindi na kailangan nakasama, isa lang. Isa lang talaga. Pag may aklat na iba, hindi ito aklat ng Diyos, aklat na ng tao o aklat ng demonyo na siyang ama ng kasinungalingan. Laban sa Diyos. Hindi laban sa tao, laban sa Diyos. Nagsabi ang Diyos ng totoo, pinasinungalingan ng demonyo. 43 to 47 of Book of John 8. Ito, may Quran,
May hadith ang Muslim. Ito Quran ang pinakasikat. Aklat ng mga Muslim. Anong tawag nito? Kaya ngayon, ang topic natin ay tungkol sa, ang paksa natin ay tungkol sa paano natin malalaman ang tunay na Diyos at ang tunay na Espiritu ng Diyos at ang tunay na Kristo. Yung tatlo yun. These three agree in one. Itong tatlo, nag-agree sila sa isa. Sa unang Juan 5, 8 hanggang 9. Kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao ha, ito patutuo ng tao to, galing sa Romano, mga Katoliko, CFD, ito. Kasi, kaya, sinasabi nating aklat ng tao ito. Na hindi ang nag-utor ang Ama, kasi isa lang ang aklat na Ama, at yun ang ipasaliksik sa 34:16 of Isaiah. Ngayon, ang tanong kasi mahalaga, para alam nyo, pag kayo tinatanong, paano ba malalaman, lalo kung Katoliko ang kausap nyo, at Katoliko o kaya Muslim, inganyuhin kayo, hikayatin kayo maniniwala sa kala, kasi Allah, mabanal na si Allah. Pati rin ang Katoliko, marami rin sila. So, sa aklat ang labanan. Saan dito? Sa Diyos ng Katoliko at sa Diyos ng Allah ng mga Muslim, saan dito ang totoo? Sa Diyos ng Hebreo ngayon, dati mga Hebreo, mga apostoles, sumusunod kay Kristo at marami pang iba. Ngayon, ang Diyos ba nila ngayon ay totoo? Yun ba ang totoong Diyos na nangaral sa mga ilang aklat lang? Yun ay tinatawag na tanak. Wala po doon ang New Testament na sinusulat ng apostol na pinangunahan ni Kristo. Ngayon, ipuntirya na natin. Kasi sabi ng iba, bulaang propeta. Ako, sinasabi ng katulad, bulaan daw ako. Pero tanong ko, bulaan pala ako. Oh. Ang alam ko, hindi. Kasi ang Diyos, Espiritu Santo, alam talaga ang turo ng Diyos eh. Kasi binabasa ko. O sige kapatid, i-probe mo kung saan ako bulaan. Hindi lang kwento. Kung humukom ka, dapat may basihan. Hindi lang laway. Ano ang basihan ng Diyos sa paghukom? Sa salita niya na nakapaloob sa kanyang aklat ngayon, na iniipon pa ng Espiritu Santo. Kaya ngayon kapatid, matagal na ang Biblia ngayon na tinatawag sa Katoliko na sa Pilipino na rin na aklat, matagal na. Ano ang gustong ihatid sa atin ng Diyos kung bakit umiiral ang Biblia 19th century at nakita pa rin natin ngayon na hindi nakita ng apostol at mga propeta nung unang panahon. Yun ang sumasagot sa tanong, ang Diyos ang tatanungin. Santiago 1:5 hanggang 9. Ang Diyos hindi tao ha, isang Diyos lang. Yun po ang Ama ni Kristo. Tanungin. Na nakaalam sa kanyang gusto, sa kanyang batas, at sa kanyang salita, nang galing pa nga sa kanya, ang salita ng Diyos. Na itinuturo din kay Kristo sa 8:28 ng Juan. Ngayon ito, kung lalawakan nyo sa simple lang, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kahit hindi na ipaliwanag. Ang Diyos na totoo, yun po ang Diyos na may aklat. Isang aklat na kumpleto. Salita po ng Diyos yun. Hindi salita ng tao na sinusulat ni Isaiah at kanyang aklat na ipon sa aklat ng Diyos. Isa na sa naipon sa aklat ng Diyos. Salita ng Diyos sinusulat ng mga propeta at mga apostol. Sila ang may Espiritu Santo na gumagabay sa kanila
para sumulat. Yun po ang Holy Scripture. 2 Peter 1 verse 19 to 21. Ang purpose ng aklat, unang-una, yun ang isa na ang pinakadahilan para malaman natin ang tunay na Diyos. Wala nang tunay na Diyos, especially in this 19th or 20th century tayo ngayon. Nag-umpisa 19th century dito sa Pilipinas. Na wala nang iba. Ang Diyos na tunay, ang Ama na tunay, yun po ang may aklat na hinulaang lilitaw ngayon base sa 46 verse 10 of Isaiah. Mga plano ng Diyos, panukala ng Diyos, walang makapigil. Kahit ilang beses susunogin ng mga Katoliko, at isa na po yung sinusulat ni Tyndale na aklat na composed of New Testament. Salita ng Diyos ang laman doon. Sinusunog ng Katoliko. And yet, sabi nila, sila ang tunay na iglesia. Tinatayo pa raw ni Kristo. At itong ebidensyang ito, another aklat naman. Ang laman nito, mga batas, sinusunod ng mga Katoliko. Panalangin kay Maria, Purgatorio, Eucharistia, nakakain ka ng tinapay ganito lang. Ako'y dating Katoliko, hindi mo manguya yun eh. Matunaw na agad sa dila mo. Wala pang lasa. Marami, Ash Wednesday, Pasko. Yung ginagawa ng Katoliko dito, ano yun? Theology lang ba yun? Batas yun. Nadaya ka nun si Satanas na yun ay theology. Batas yun. Para kasing church, para kasing judiciary, mga Supreme Court, itong mga church magisterium. Ang trabaho ng judiciary, legally, yun ang taga-interpreta ng batas. At sila, nag-interpreta din sila, at naging batas pa ang kalang interpretation. Para silang judiciary. Sila ang matalino. Kung sa legal, matalino ang Chief Justices being a Supreme Court, being the Chief Justices in the Supreme Court, sila din. Kaya natawag nila magistrate, Church Magisterium. Mga hukom. Ang kalang interpretation, yung conclusion na base theological, naging judgment na ito ang inyong gawin. At yun din ang ibig sabihin, meron silang Diyos din. Nakakalito, ang Diyos ng Kristiyano, yun po rin ang Diyos nila. Ang Diyos na niwala sa aklat ng Diyos, yun po din ang Diyos nila. At itong aklat. At hindi aklat ng Diyos ang paniniwalaan nila. Bersikulo lang. Mayroon lang sila nitong hinawakan, pero hindi na inaaral. Pero halo-halo. Ang halo-halo masarap, pero pag sa spiritual, hindi masarap. Kasi sabi ng Diyos, pag dinagdagan mo ang kanyang nakasulat, mga salita, at binabawasan, karumal-dumal sa kanya. Deuteronomy 4, verse 1 to 2. Ang tunay na Diyos, yun po nagsasalita na saliksikin ang kanyang aklat. Aklat ng Panginoon, aklat ng Diyos. Ang sa Muslim, wala silang aklat ng Panginoon. Kasi yung Panginoon, dalawang Panginoon, si Jesucristo Panginoon din, at tawag ng mga apostol sa Kanya, ang Ama Panginoon din. Salita pa mismo ni Kristo na may Espiritu Santo. Sa 11:25 of Matthew, ang Panginoon niyang Ama, na sa langit, hindi sa lupa, na palibutan ng anghel sa kanyang trono. Yun ang may-ari ng aklat. Yun ang totoong Diyos. Yun ang Ama, na napatawag na Ama. Ama pa, nakasulat sa aklat ng Ama. At yung Espiritu Santo na nagturo sa aklat na yun, na nag-ipon pa rin, mariho, ay biblical din siya. May aklat. So ngayon, ano ang tunay na Diyos? Yun ang may aklat.
Isa lang ang aklat na basihan ng ating paniwala para magpakinggan natin ang Ama. At yun din ang Espiritu Santo, yun po ang nagtuturo ng aklat na tinatawag na Biblia. Hindi po theology. Cherry picking. Bawas-bawas ang salita ng Diyos. Idadagdag dito kung anong pabor-pabor sa kanila. At ang dominantly, ang focus nila, ang pinag-aralan ng mga theology na nandito na sa aklat. At paiba-iba pa, marami pang edition. Labas ang ibig sabihin ng edition. May revision, revise, katulad nito, revise to. Revise in accordance with the official Latin text. Ito, revise. Ito ang updated na, galing sa Doctrina Christiana. Ito yung katekismo na. Catechism of the Catholic Church, 2nd edition. Ito, revise in accordance with the official Latin text. Promulgated by Pope John Paul II. See? Yun ang hindi totoong Diyos. Kasi kung tunay na Diyos yun, hindi siya gumagamit ng isang ibang aklat. Lalabas kasi, sinungaling ang Diyos sa kanyang sinasabi. Dapat magpaliwanag ka, wag kang lalabas sa paliwanag ng Diyos. Isa lang ang kanyang sinasabi, salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Wag nating papalitan ng salita ng tao, ng mga theologians. Ayaw ng Diyos 'yon. Ang lahat ng lumabag sa anghel na lumabag sa nakasulat, sinasabi ng Diyos, yun po ang tinatawag ng Diyos na demonyo. Ang mga tao na lumabag din sa nakasulat ng aklat ng Diyos, mga demonyo, anak ni Satanas. Mga sinungaling laban sa Diyos. Hindi lang basta sa tao, may kasinungalingan sa tao, sa kasinungalingan palaban sa Diyos. Yun ang tutunay na Diyos. Ang Kristo, ang Ama ni Kristo na totoo, yun po ang may-ari ng aklat. Ang nangangaral sa atin ng aklat na kumpleto na. At yun din ang Ama ni Kristo, yun po ang nagtuturo sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo, aklat rinho in this 20th century dito sa Pilipinas. Sa Philippine setting na tayo ha, kasi ibang worldwide, tayo kasi nabubuhay dito sa Pilipinas. Nakaroon na tayo ng aklat dito sa Pilipinas, yun po ang Diyos. Nung dumating ang Katoliko dito sa Pilipinas, dala-dala ang lumang bersyon ng katekismo na tawag na Doctrina Christiana, wala pong Diyos yun. Hindi po totoong Diyos yun. Hindi. Kasi ang Diyos talaga may Espiritu Santo. Nandun ang Diyos sa langit, hindi pa natin nakikita. Balang araw makikita natin. Pinababa ang Espiritu Santo at kamanggagawa niya ang mga Philippine Bible Society para lumimbag ng aklat ng Diyos, tinutulungan ng Espiritu Santo sa pangunguna ng Espiritu Santo na sinusugo ng Diyos na mag-ipon para kumplituhin. At alam ng Espiritu Santo ang kumplituhin. Ang sabi ng Katoliko, kulang daw. Sino nagsabi sa kanila? Salita ng Diyos, kumpleto, hindi na kailangan nakasama. Sa Isaiah 34:16, hula. Tapos ngayon sabi, kulang daw. Ang problema nila, Biblia, walang mabasa sa Biblia na kompleto. Wala rin nababasa na kulang. At unang-una, wala namang babasa ang Biblia na sa Biblia. Kasi ang Biblia, yun po yung Latin na salita. Sa Latin ho, mismo sa Latin Vulgate, nakasulat doon, libres. Sa Isaiah 34:16, libres, Latin. Wala ka mabasang Biblia. Theology lang ni Pope Siricius yan. Siya ang tumutawag na aklat. Hindi po at salita ng Diyos ang Biblia. Hindi po. Salita ng Pope yan. Siya ang nag-invento niyan. So, hindi tayo susunod doon. Pero walang problema kasi yun ang intindihan sa Roma. Sasakyan na natin. Ngayon, itong aklat na ito, na tinawag na aklat ng Panginoon, ito ang magpruweba, every time nakikita natin itong aklat, ito, naalala natin, nakita natin sa ating mata, sa ating nakita natin. At naintindihan natin sa ating puso na
Ito pala ang pinaka, ngayon, literal, pagkilanlan ng tunay na Diyos. Ang basihan, ang unang gumagamit nito, ang Diyos mismo para ipabasa sa atin. Kaya sumulpot ito. Hindi naman sa kagustuhan natin, sa kagustuhan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos para mabasa natin. Ito nga sinasabi sa maraming aklat na noon, saliksikin nyo ang aklat ng Panginoon. At inyong basahin at wala sa mga ito'y nakukulang. Ano ibig sabihin? Saliksikin. Kaya may mata tayo para magbasa. Yun ang purpose ng mata. Yun ang nakikita natin sa reality na itong matang ito, salamat nakikita ako sa aklat ng Diyos na hindi nakita ng mga propeta at mga apostol noong unang panahon. May tainga tayo para pakinggan ang salita ng Diyos, ang aklat ng Diyos. May puso tayo at isip para maunawaan natin ang mga sinasabi ng Diyos. Yun po ang dahilan bakit may mata, may tainga tayo at puso. Pangunahin na po para sa Diyos. Mapakinggan natin sa tainga at makita natin mula sa kadiliman, nadidiliman tayo, at maunawaan natin ang sinasabi ng Diyos. Sa Isaiah, aklat po sa Isaiah 29:18, aklat ng Diyos na naglaman ng mga salita na mga mata ng mga bulag makakita at mga bingi, mga tainga ng bingi makarinig at ang mga puso ng hindi nakaunawa makaunawa. Isaiah 29:18-24 ng batas sa Douay-Rheims version. Ang batas naglalaman ng aklat na yon, mayroon pala yung Latin tinatawag na lumang tipan. Yun, napaloob po ang lumang tipan doon sa aklat. At bagong tipan. Lahat ng batas ng Diyos may dugong nabuho sa una sa mga hayop, kay Moses, ang lumang tipan, kay Kristo, dugo ni Kristo. Pagdating na ngayon sa Katoliko, hindi to batas ng Kristyanismo. Ito'y batas ng Peking Kristyanismo. Peking Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano, yun ang pinangunahan ni Kristo, ng ama ni Kristo na totoo, ang Kristong totoo, may ama na may ari sa isang aklat. Biblical ang tawag na ngayon. At may espiritu na nagsinusugo niya na magturo biblically. Ito pong aklat na ito po, ang basihan kung sino ang tunay na Diyos. Pag meron ka ng katekismo, kaya dinibate ng protestante ito, hindi to aklat ng Diyos, aklat ho ng tao. At sinungaling pa, kinakalaban pa ang Diyos, mababasa. Iba-iba dito turo nito. Ang magturo daw ang mga katolikong obispo sa buong mundo, sa page 9 nito. Hindi ko nabasahin kasi kulang tayo ng oras. Page 9. At kinakailangan ituturo daw ang katekismo na Romano. Walang sinasabi ng Diyos, salita lang ho ng tao. Hindi po salita ng Diyos ang sisunod ng mga Katoliko. Amin, amin kayo dyan. Iba ang mata nyo, babasa kayo. Iba ang tainga nyo, makinig kayo. Iba ang puso nyo, liliwanagan ng Diyos. Sinong liliwanag sa inyo? Tao. Napunta pa kayo sa kadiliman ng Katoliko, the Catholic world. Kaya magulo. Kaya yun ang unang-una. Maging banal ang mata mo, maging banal ang tainga mo, maging banal ang puso mo, kung ang Diyos, ang salita ng Diyos ang iyong inuuna. Basahin, pakinggan, at unawain. At utos ng Diyos, saliksikin nyo. At basahin nyo. Basahin pala. Ano nagawa ngayon sa Katoliko? Hanggang ngayon hindi alam kung ano ang Romans. Ang nakaalam lang yung mga Dibatista, ang mga Katoliko, membro ordinary, hindi alam. Hindi natin kailangan mga imahe. Hindi kailangan. Lalo na sa batas sa bagong tipan. Ang kailangan lang natin, aklat ng Ama. Pag nakalimot tayo, maalala natin na may Ama na totoo, may Diyos na totoo, may Espiritu Santo na totoo, may Kristong totoo. Kasi sinasabi sa 1:4 verse 1-5 ng John, mayroon kasi nagsasabi na ang espiritu, mga tao ng espiritu na sila daw ay may Espiritu Santo. Kaya kailangan imbisigan, hindi na kailangan, makikita natin. Ngayon, in this biblical generation, ito, paano malalaman? May aklat ang Diyos. Ang nagturo ng Espiritu, ang gagamit ng Espiritu, isang aklat ng Espiritu, isang aklat ng Diyos. Yun po ang Kristo, ang Ama ni Kristo, ang may aklat.